Good morning! Hindi enough na kinat nila ang mga grass, kinokolek talaga nila yung mga damo. Sa Pinas, di ba, nilalagay sa gilid tapos sinusunog. Dito bawal kasi atang magsunog, kaya anytime pwede kang maglaba. Hindi mo isipin kung magmuryot ang kapitbahay mo at magsunog ng basura kung kailan nakapagsampay ka na. Strict din pala ang segregation ng mga basura dito. Sa ibang prefecture, may schedule pa ng pagtatapon ng basura at per type of basura yon. Dito sa amin, hindi ganun ka-stricto. Basta nakasegregate lang ng maayos. Lang bumili ng sticker para makapagtapon ng mga furnitures at ibang bulky na basura. Sabi nila kapag may sticker, hindi pwedeng pulutin. Anyways, maganda ang sikat ng araw today. Mahangin din kaya mabilis nakapagpatuyo ng mga labahin. Dati araw-araw ako naglalaba, pero since last week, nag-iipon na ako ng labahin. Binisita kasi kami dito sa bahay at bakit biglang taas daw ng tubig namin. Baka raw may leak ang tubo. So far, wala. Talagang consumption namin yun. Mas magastos pala kung araw-araw maglaba. Ayoko naman kasing matambakan. Mas nakakapagod maglaba ng minsan pero maramihan. Kesa maglaba araw-araw pero ilang piraso lang. Oras man kayang pinagluluton. Isda naman tayo for today's video. Ang tagal na namin hindi nag-uulam ng isda. Paltat ko mga adobo. Bangus nga tinuno, prito nga tilapia, tapos ilaw ti inabraw. Makapamis talaga dito Pinas. Inuna ko na nagsalang ng tubig. Medyo maraming tubig ta na imas kalduen ti sabaw ti manok. Manok nga, agrup-rupanak sa talaga ti manukin. Naimas agkaldo ti sabaw ti lamis, oray man pa'y napudot mayat latta. Habang inaantay ko muli yung tubig, nag-slice na ako ng talong at okra. 3 talong nga sana ilalagay ko kaso marami na masyado kaya 2 talong na lang. Nakita yun babawik. Bakit kaya hindi nakat yun? Itong okra makunat na, manong aldaw ato yen, ilagak ta isaw-saw ko bagoong at dasili kan kalamansi kunak di sanding, haan kumit na aramid ta, jerwar nga nangan. Iso sakto lang at da nailaw ko ita. Itong isda pala, wako knows kung anong klase, basta ang alam ko masarap ito kapag sinasabawan. Itong ulo part lang palagi binibili namin at ito ang mura. Ulo lang ito guys pero tignan nyo naman ang presyo. Time nagsisale yan, nasa 150 to 250 yen kapag nakasale siya. Kaso super dalang na mag-sale ngayon. Panic buying na nga ng rice dito sa amin. Buti na lang nakabili pa kami. Kaso yung 2 kilos around 3,000 yan ang presyo, 'di ba? Siguro it's high time na mag-diet namin ng rice. Stressful kasi manood ng news. Kaya hindi ko pa rin alam kung bakit nagpa-panic buying sila. Gawa ba ng earthquake something na balita? Kaya nga pati kami nag-panic buying rin ng milk ni baby. Mas mabuti ng handa, 'di ba? Nilagay ko na pala yung isda after 2 to 3 minutes. Inangir ko nga nalaing yung sibuyas, bawang, ay, awan gayang bawang na. Sili, kamatis, sibuyas lang. Wala na pala kaming sinigang mix kaya kamatis na lang ang pampaasim. Buti na lang nakita ko itong kamatis. Asira na pala siya kaya tama lang ngayon at magagamit na. Anyway, sinigang pa rin ba tawag dito kung walang sinigang mix? Sinigang pa rin naman siguro kasi may alternative pampaasim naman. Nilaga type gagawin ko, hindi na pala ako nag-isa, diretso, walang kilo, chaz! Apay gaya mga sili for sinigang tawag da madalas niya. Anangay tawagin nuhan nga sinigang lutwen. Paki-comment man, char! Yun after a while, tinunod ko na rin yung gulay, pinagsabay ko na. Goods lang naman, diba? Ito na naman sa pinakbet, sabay-sabay lahat ng gulay. Asin lang gayang pinantimplak. Naubusan ng patis, nalipatag nagpagatang ken habi. Iba pa naman ang sabaw kapag patis ang pinantimpla, no? Para tuloy may kulang. Sa weekend pa man din makakabili si Habi. Malayo kasi kapag nilakad kaya hindi rin kami makakapunta ni Yuna. Si Habi kasi binabike lang niya kung pupunta siya sa Gyomo. Around 10 minutes lang. Saglit na luto na lang pala, malambot lang naman itong isda. Indication ko pala kung luto na kapag lumalabas na yung mata. Ginagawa niyo rin ba yun? Mukhang true naman. Kaya mabilis din naluto kasi nilakasan ko yung apoy. Need mabilisan talaga at baka magising si baby. Gutom siya for sure at konti lang nakain niya during breakfast. Ang iksi kasi ng interval ng milk niya, 4:30 a.m. at 7:30 a.m. Madalas 8 to 9 a.m. breakfast niya. Anyways, luto na nga siya kaya bye na rin kakabsat. Yun lang for today's video. Ariga, thanks for watching. God bless po.